So we are here today to check one of our projects dito nga sa Santa Arcadia. So 10 months after the turnover, check natin kung ano yung mga nakita nating defects or ano man yung sitwasyon nito 10 months after yung turnover natin. So before that, konting montage muna tayo dito sa kinonstruct nating bahay. This is a 2-story residential, 4 bedrooms, and it was turnover, yun nga, 10 months. So it was turnover last May 2025. So ito yung bahay. So here is a gazebo. Ayan, so this is the entrance of the house. This is a combination of modern and some classic design. So the owner is from US. So madalang silang pumunta dito. I mean, madalang silang umuwi. So this is gazebo. So konting montage lang. So this 4-bedroom, 2-story residential. So dito sa taas is meron siyang master's bedroom. So meron siyang walk-in closet right here. And there's CR. Okay. Then meron tayong mini entertainment area dito paglabas. So sa second floor para if ever hindi na sila bababa. Hindi pa masyado kompleto yung mga furniture since sabi ko nga is from US sila. So madalang silang umuwi. Yung isang bedroom and ito yung second bedroom. Going at the rear part of the house, meron tayo ditong malaking balcony para makita yung likod. So this is the scenery sa likod ng bahay. So ito yung old house nila. So inunan natin itong second floor. So ngayon bababa tayo. Meron tayong staircase dito na merong overlooking sa baba. So this is the view when you're going down. Here kita nyo na yung mga tao sa baba. So ito typically yung mga nangyayari sa isang 2-story bahay na bagong gawa. So meron tayong mga hairline cracks. So pag nakakita kayo ng ganito sa mga bahay natin, huwag kayong mangamba dahil ito is natural cracks. So not unless nandun siya sa mga structural members natin like columns or beams, is hindi ito alarming. Itong mga cracks na makikita natin sa mga walls is natural cracks na mag-occur talaga lalo sa mga bagong tayong mga bahay. Dahil yung lupa is nagsesettle sa load na buhat niya and talagang magka-crack siya in some time. So ang dapat lang natin gawin is lagyan natin siya ng concrete epoxy and some painting para matakpan yung cracks. So pag nagawa na naman natin to, since nakasettle na yung lupa, hindi na siya ulit magka-crack. So hindi pa siya ganun kalaki pero talaga meron makikita. So ito yung entertainment living area. So then this is the master's bedroom. Meron din siyang walk-in closet here and CR over there. Hindi ko naman siya papasok kasi nakakaya may mga gamit na sila. So dito naman tayo papasok sa main door. So sa main door, pagpasok natin, bubungad sa atin yung living area and their dining set and their kitchen. So this open space para magmukha siyang malaking tingnan. Then we do have also the high ceiling over here. Isa sa mga pinagmamalaki namin dito sa company namin is the continuous relationship sa client. So even after the turnover, as you can see 10 months na to, but we do have proper communication and relationship with our client. So isang patunay lang yun that talagang kami pagka gumawa is, I mean talaga dapat pagka gumawa yung contractor, kailangan from start to finish magkaroon tayo ng magandang relationship sa mga clients para wala tayong ilangan kung magkaroon man ng hindi pagkakaunawaan kasi hindi naman niya maiiwasan is may ayos na maganda and talagang babalikan natin kung ano man yung magiging problema. Katulad nga may nakakita tayong mga minor cracks, diba? So we will do have solution over there. So lalagyan lang natin siya ng concrete epoxy kasi mga minor cracks lang naman yan. Talagang mga sand cracks nga kung tawagin natin and some repaintings. So all in all dito sa may project natin, within 10 months is wala naman siya mga major issues. So yeah, see you next. Nga pala, sabi pala ng client magpapagawa pa siya ng iba. So pag-uusapan namin and try natin i-gawan to ng part 2.